Hello everyone. Good day sa inyo lahat. I hope everyone is fine. Medyo marami tayong pinagdaanan ngayong weekend. Actually, ngayong week, we have this typhoon and medyo malaki yung damage, ano. Ako personally we've been flooded sa bahay doon sa Rosario. Hanggang bewang yung baha. Sa may part ng Ligtong, medyo nahirapan kaming maglinis. And I hope yung lahat tayo is maayos. Syempre, life must go on. Move on after mga sakunang ganyan. Uh, Life continues. Alright? As life continues, yung lessons natin will continue. We've been on vacation for the last 2 weeks, I guess, no? Intrams and then biglang yung bagyo. Medyo mahaba yung bakasyon nyo sa akin. And by the way, thank you very much everyone sa mga sumuporta sa sikat delegates nung Intrams. Andun kayo, nakita ko kayo. I hope nakita nyo rin ako and nakapagpa-picture para may additional points yung mga nandun, ano. Kung hindi naman ako kasama sa picture, okay lang yan. Basta meron kayong picture na nandun kayo sa event. Okay? And I would, I am happy to announce that we have snatched the gold. First tayo sa buong Cavite State University system. Ang Sikat Campus ang number 1. Tayo po yung nanalo sa intrams nung nakaraan. A big congratulations to everyone. And again, maraming maraming salamat sa mga sumuporta. Sa mga nanood, sana nag-enjoy kayo. Nakita niyo yung main campus. Sobrang laki pero tinalo natin yung mga ibang campus. Lalo na yung main campus. Alright? Now, going back to our lesson, as I remember correctly, nakapag-demo na rin ako kahit paano, no, sa C++. Right now, I will be doing some demo again sa C++ para pagdating natin sa school or sa mga bahay nyo, makapaggawa kayo. And then, yung iba, nag-chat sa akin, "Sir, paano gagawin dito?" Or "Tama po ba ito?" Okay lang yun, walang problema sa akin. Kung kaya kong sagutin, sasagutin natin. And kung hindi naman ako busy, yung iba, medyo hindi ko agad nare-replyan dahil, yun nga, naglimas kami ng baha. And actually, kakatapos lang namin this day. As I'm recording this, the time is 11:13 PM. Tama ba? Yeah, 11:13 PM. Medyo late na rin, ano. Pero kailangan natin na mag-record ng video para at least makahabol-habol tayo sa lessons natin. Okay? I will not prolong the introduction. Ang gagawin natin ngayon, yung i-demo sa inyo is yung mga basic ng C++ and siyempre programming. At least makapaggawa tayo ng mga simple programs and then we'll go from there. Okay? Alam na natin, malapit na yung midterm exams pero at konting parang 2 weeks pa lang yata tayong nakakapag-meet. Ano? Ganun din yata sa ibang klase. Hindi naman natin mapigilan dahil na dun sa mga nangyayari na hindi natin inaasahan. But, ayun. Let me open my Turbo C. Change ko muna pala yung camera ko. Kasi baka nasisira siya. Actually, medyo matagal ko siyang sinet up dahil nagkakaproblema ako sa video. Anyway, I hope this works. Yan. Kung napansin nyo, yung ginamit kong C++ na DOSBox is yung Turbo C by Aki. By Aki. Yan. Yan din yung ida-download nyo, ha, if ever, para
Hindi pare-parehas tayo para if ever magka-errors kayo or something, matulungan ko agad kayo. Kasi pag iba, let's say nag-VS Code kayo or what, baka merong settings na hindi natin maayos dahil hindi tayo parehas ng IDE. Alright, so ito gagamitin natin again. So, we'll talk about the parts muna of C++. First, let me open a file. Let's say, ano ba tong test na to? Okay. So, let's talk about the parts of C++ program muna. So, this include, itong mga include, IOStream, Conayo, stdlib. Ang tawag po dito is, these are headers. Okay? So, yung mga naka-highlight na yan, ang tawag po dyan is header. So, dyan po tayo naglalagay ng mga libraries. So, kind of library is itong IOStream, Conayo, stdlib, may dos.h, stdio. So, those are the libraries. Actually, marami pa na libraries tayo. So, pag nag-include tayo, you can see yung mga pwede nating gamitin na functions sa each library. Okay, so for example, itong IOStream, ginagamit natin siya para, again, as I remember na, discuss ko na rin to, no? Hindi gagana si cout at saka si cin kapag hindi natin nilagay si IOStream. Si getch naman, tsaka si clear screen, hindi gagana kapag hindi natin nilagay si conayo.h. So for now, siguro ang gamitin lang muna natin is yung IOStream at saka conayo.h. So again, this is called the header. Alright? Next, ito naman. Void login, void reg, main menu, view accounts. So, ang tawag po dyan ay functions or methods or predefined or function declaration. So, function declaration or method declaration, dito po yan sa second part. Okay? So, walang mga hati-hatian na. Basta pagkatapos ng library, ng headers, yun na agad functions. Pero, pwede rin naman tayong hindi maglagay ng functions. Okay? Depende sa program na gagawin din natin. So, pag-aaralan natin yung functions, siguro malayo-layo pa din. Basta tandaan nyo lang na ang tawag dyan is function declaration. Alright? Next is, ito naman. So, kung meron, sorry. So, dito naman, we have the characters or variables declaration. Ayan. So, under this part, dito naman tayo magde-declare ng mga variables na gagamitin natin. Okay? So, tandaan nyo, pag nagde-declare tayo ng variables, unahin natin yung variable name or yung variable data type. So, in this case, char or character, and then yung name ng variable, and then kung ano yung initial value niya. Okay? So, mamaya, i-discuss pa natin further. Ito, integer, pwedeng float, pwedeng byte, or pwedeng boolean. So, depende po sa kailangan natin ng variable. Okay? Again, ang tawag po dito sa char at saka int is data type. Okay? We have two kinds of data type. Meron tayong tinatawag na numeric at saka meron tayong tinatawag na non-numeric. Pag sinabing numeric, these are the type of variables that we can use arithmetic operators. Okay? So, pwede nating i-add, i-minus, i-times, i-divide. Okay? Pag naman non-numeric, ito yung mga hindi natin pwedeng gamitan ng mga arithmetic operators like words or names. So, yung may mga letters, hindi natin siya pwedeng gamitan ng mga plus, minus. Okay? So, ayan. So, under numeric, marami pa tayong data types. So, di-discuss natin yun sa mga susunod na lessons natin. Alright? Next. So, again, variable declaration. And then, next is your body. So, body. Yan. So, sa body naman, nandito si void main. Alright? So, hanggang dyan. So, void main and then open curly brace and then close curly brace.
So, hanggang dyan si body. Alright? So, minsan, sobrang haba ng body natin, minsan maiksi lang din. Okay? Depende po sa kung paano tayo magpo-program. Right, next. Ito na pala, yung sunod, function definition. Pag sinabi naman nating function definitions, kung matatandaan nyo, dito sa taas, meron tayong tinatawag na function declaration. Alright? So, dito naman sa function definition, nilalagay natin kung ano yung ginagawa ng each of functions na dineclare natin. For example, ito. Si main menu. Okay? So, dineclare natin si main menu dito. Ayan. Si main menu. So, syempre, since function siya, may ginagawa siya. So, kapag nagawa tayo ng program, i-declare natin si main menu. And then, kailangan natin siyang i-define dito sa function definition. Ano yung ginagawa ni main menu? So, there will be series of codes na ilalagay natin. Ibig sabihin, pag tinawag natin yung function na main menu, ito yung gagawin niya. So, magsisimula siya dito hanggang matapos hanggang dito sa line na to. Alright? Yan. So, ganun. And then, si login, ganun din. So, meron din siyang ganito. Okay? And then, si register. Ayan. And then, si view accounts. So, again, function definition is ano ba yung code sa loob ng function. And then, function declaration, ano ba yung pangalan ng function. Okay? So, yan. So, sa ngayon, di ba naman muna tayo gagamit yan. So, I just want you to learn the different parts of the C++ program. Okay? Again, we have headers. We have function declaration. We have variable declaration. We have the body. And last one is the function definition. Okay? So, yan po. Alright. So, let me open a new file. Close na natin to. Mag-start na tayo. Sa inyong first program. O yung iba sa inyo siguro hindi na first program. Pero at least yung iba, first program pa rin. Alright. So, let's include iostream.h and include conayo.h. So, yan muna yung mga gagamitin natin na library for now kasi yan lang muna yung kailangan natin kasi maliit na program pa lang yung gagawin natin. Alright. So, let's try, before that, gawa muna tayo pala ng problem. Alright, so, first problem is, create a program that will accept two numbers and add the numbers inputted. Okay. So, ang sabi niya is, mag-accept daw tayo ng dalawang numbers. And then, yung dalawang numbers na yun, i-add, and then i-output yung answer. Alright? So, kapag ganun yung problem, syempre, we have the header iostream. I'm sorry. We have the header iostream and then Conayo. Magde-declare ngayon tayo ng int. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin ng dalawang variables. Actually, tatlo. First is yung mag-hold ng first number. Second is yung mag-hold ng second number. Third is yung mag-hold ng sum or yung pag-inad silang dalawa. Alright. So, let's call the first number num1 equals 0. And then num2 equals 0. And then sum equals 0. Yan. So, kung mapapansin nyo, meron siyang equal 0. Kasi dapat ini-initialize natin yung mga variables natin. So, ano ba yung unang value niya? Lagi ba dapat 0? Hindi naman. Okay? Pwedeng 3.14, pwedeng 5, pwedeng 7, depende sa inyo. Pero kung wala kayong maisip or hindi naman natin kailangang bigyan ng initial value, lagay lang natin siya sa 0. Okay? Kailangan masanay tayo na ganyan. Kasi there are times na hindi tayo nagalagay ng initial value, masisira yung program natin. Right? So, next. So, may kailangan pa ba tayo? Wala na. So, void main. Try muna natin. Okay. So, CLR SCR, again,
when we say CLR, SCR, ang ginagawa niya is kini-clear niya yung screen. Okay. So, lagyan natin ng notes. By the way, ginagawa ko tong mga to, ibig sabihin po niyan ay, ang tawag dyan ay comments. Pag may ganito, // comments po yan. Alright? Ibig sabihin, hindi siya babasahin ng C++. So, para lang yan sa mga programmers. Kunwari, nagpa-program tayo, ang haba-haba na ng program natin, para hindi natin makalimutan kung para saan yung line na yon, lalagyan natin ng comment. For example, ito. Lagyan natin dito ng comment. These are the variables needed. Yan. Ito, lagyan natin ng comment na clears the screen. Yan. Okay? So, again, huwag niyong kakalimutan yung semicolon. Very important. Semicolon. Okay? This line is isang syntax siya. So, it always ends with a semicolon. Okay? Void main. Sir, ba't po yung void main wala pong semicolon? Because void main is like a function na meron siyang code sa loob, which is kaya tayo merong open and close parentheses and then open curly brace at saka close curly brace. Okay? Ibig sabihin, itong void main na to, meron siyang code sa loob. So, hindi tayo maglalagay ng semicolon dito. Okay? So, maglalagay lang tayo ng semicolon kung yung function is walang open and close curly brace. Alright? So, wag natin kalimutan si Getch. Yan. So, I suggest kapag nagpo-program kayo, pagkalagay nyo ng void main, for now kasi may isipan naman yung mga gamitin natin. Paglagay nyo ng void main, ang sunod agad is clear screen. Okay? At dulo agad si Getch. So ano ulit si Getch? Pause the compiler. Ibig sabihin, titigil siya hanggat enter tayo ng any key sa keyboard. So, magra-run lang ulit yung program kapag pumindot tayo ng any key sa keyboard. Alright? So, try natin. Ang kailangan natin is 2 numbers at sum. So, syempre, kailangan user-friendly yung program natin. Pag sinabi natin user-friendly, alam ni user kung ano yung gagawin niya, which is i-instruct dapat ng program. So, pag gumawa tayo ng cout, tapos wala namang nakalagay, hindi niya alam kung ano yung ilalagay niya. So, kailangan malinaw sa users. Okay? So, since kailangan natin ng 2 numbers, sabihin natin, cout, please be polite. Alright? Please input 2 numbers. Yan. Yan. Okay? So, pwede na tayo mag-cin ng num1 and then cin and then, sige, ganito gawin natin. Please input first number. First number para mas malinaw. Yan. So, first number muna and then cin sa num1 natin ilalagay. Ito po yung first number natin. Again, ibig sabihin kung ano man yung number na in-input niya, malalagay sa num1. Okay? So, try muna natin. Cout num1. Lagay tayo ng the you entered the number then num1. Okay. Discuss natin to. Cout, please input the first number. So, ang mangyayari dyan is lalabas si please input first number. And then, syempre, pag nag-input na kayo, kung anong number man yung ilagay, ilalagay siya sa num1. So, siya yung mag-store. Siya yung mag-hold nung number na yon. And then, pag nag-cout ulit tayo, you entered the number and then num1. So, kung mapapansin nyo, si num1, wala siya sa quotation. Ibig sabihin, variable kasi siya. So, kung ano man yung laman niya, yun po yung i-output. For example, nag-input tayo ng number 7. So, ang lalabas dyan would be, you entered the number 7. Okay? Try natin. Yan. Please input the first number, 7. Yan. So, you entered the number 7. Okay? So, again, dahil 7 yung laman niya,
yung in-input natin, 7 yung lalabas dito. Kasi wala siya sa quotation. Pero pag sinama natin siya sa quotation, tingnan nyo yung mangyayari. num1. So, kasama siya sa quotation. So, mangyayari dyan, pag in-input natin yung 7, num1 yung lalabas dahil kasama siya sa quotation. So, kung gusto nyong lumabas, yung variable or yung nasa loob ng variable na yon, yung value, huwag nating ilalagay sa quotation mark. Kailangan lang nating ilagay siya sa less than, and then num1. Alright? So, oburahin muna natin to. Ang ilalagay na natin ay please input second number. Alright. So, again, ulitin lang natin. C in. So, for now, ang gagawin naman natin is num2. Kasi pag num1 yung nilagay ulit natin, yung nilagay natin sa num1, mapapatungan ng second number. So, kaya dalawa yung variable natin. num1 and num2. Alright. So, cout nga natin yung dalawa. Cout. You entered you entered num1 and num2. Alright, so mali to. Check naman natin to. So, parang ang dami yata. Green, red, green. Okay. So, dito naman sa statement na to, we have cout, you entered. So, lalabas yung word na you entered. So, since kailangan nating ilabas si num1, ilalabas natin siya sa quotation. So, kailangan lang ulit natin ng another set of less than, and then variable name, and then less than. Sir, but may less than na naman? Kasi ilalabas natin yung word na end, which is hindi naman siya variable. So, ilalagay ulit natin siya sa quotation, and then another variable. Okay? So, kung kailangan nyo ulit ng another word, edi maglalagay ulit tayo ng less than, and then kailangan natin ulit ng quotation. Okay? So, try natin kung ano lalabas. Control F9. Oops, statement missing. Wala tayong... Wait lang. Nasaan yung statement missing? May error daw. Ito. Ayun, yung cout. Hindi natin nalagay si less than. Alright, so try natin. First number, 7. Second number, 8. Oh, hindi. 12. Yan. So, ang lalabas, again, dun sa code natin is, you entered 7 and 12. Yan. So, you entered 7 and 12. So, yun na. Meron na tayong 7, meron na tayong 12, meron na tayong 2 numbers. Try natin ibang number. Let's say, 14 and 35. Yan. 14 and 35. First number, second number. Alright? Next. So, kailangan na lang natin gawin is to add the numbers inputted. Alright? So, paano natin i-add? So, syempre, madali lang yan. Kailangan lang natin tawagin si sum, which is, again, variable. Paano assignment operator? Sum equals, so storage equals source, which is, ang source natin will be num1 plus num2. Okay? So, let's try. So, nilagay natin yan. Pag niran natin, syempre, wala pa rin lalabas. Inad mo lang. Okay? Inad lang natin. Pero, hindi natin in-output. So, kailangan i-output natin. Cout sum is yan. So, lagay natin si sum. Okay? So, now, kumpleto na yung program natin. 7 plus 12. You entered 7 and 12. Sum is 19. So, kung mapapansin nyo, yung 12 at saka sum magkadikit. So, ayaw natin mangyari yon, ano? So, what we need to do here is ibababa natin si sum is using \n. Okay? So, pag ginamit natin itong \n na to, ang ibig sabihin po niyan ay nag-end line. Alright? So, \n. So, try ulit natin. 7, 12. Ayun. So, sum is 19. Okay? So, malinaw ba?
So kung mapapansin natin, sobrang linaw para kay user yung gagawin niya. Please input first number. So ano ang ilalagay? First number. Please input second number. Ano ilalagay? Second number, which is 12. Then, sinabi niya kung ano yung in-input, 7 and 12, and the sum is 19. So, tama po ba? Siyempre, tama. Now, let us try minus. Okay? So, this is sum. So, susunod naman is difference. So, if ganun yung gusto natin gawin, papalitan lang natin to. Alright? So, try natin. So, from plus, gawin natin minus. Alright. So, first number, 12. And then, 7. So, 12 and 7, sum is 5. So, mapapansin nyo, mali naman tayo sa logic kasi nakalagay is sum is. Alright? So, syempre, pag ganyan, papalitan natin yung to. Gagawin nating difference. Alright? So, yan. 12, 7, difference is 5. So, tama. Paano pag 12, 7, 12? So, since mas malaki si 7, mas maliit si 7 kay 12, negative 5 yung i-output niya. Okay? Sir, mali pa rin kasi sum yung nakalagay dito. Alright. So, kung mapapansin nyo, tama naman yung program natin. Kaso, mali yung pagkakagawa natin ng variable name. Kasi instead of difference, ginawa natin sum. So, discretion nyo na yun as the programmer. Bakit kailangan maganda yung pagkakaprogram natin? Kasi syempre, there are times na let's say tayo, gumawa tayo ng system sa isang company and then bigla tayong na-offeran ng mas magandang trabaho, lumipat tayo ng company. So yung ginawa mong program, merong another programmer na hahawak nun, hindi naman siya gagawa ng panibago. So kailangan, syempre, as a courtesy doon sa programmer na yon, maganda yung pagkakaprogram natin. Ibig sabihin, madali niyang maiintindihan yung program na ginawa mo para maipagpatuloy yung ginawa nyo. Kasi kapag hindi, so ang magiging problema nun, ano ba naman tong programmer na to? Hindi ko maintindihan yung variable, wala man lang comments, tapos mali-mali pa yung syntax, mali-mali pa yung declaration ng mga variables, so nakakahiya din, okay? So discretion nyo na yon as a programmer. Pero, sanayin natin na maganda yung pagkaka-formulate natin ng variable. Okay? Try natin yung times, tapos divide. Alright, so hindi ko muna papalitan yung sum, or gawin nating answer. Yan, para walang reklamo. Answer. Ayan. So instead of sum, gawin nating answer para flexible siya. Answer. Answer. Alright, tandaan nyo ha. Ang C++ po ay case sensitive. Ibig sabihin ng case sensitive, kung malaking letter yung nilagay nyo, dineclare nyo is answer, maliliit na letter. Kapag tinawag nyo siya dito, kailangan maliliit na letter din. Pag kasi ginawa natin itong malaking A, pag niran natin, magkakaroon tayo ng problem. So, may error tayo. Ang sabi niya is undefined symbol answer. Dahil dineclare natin dito malaking A. So, kailangan dito malaking A din. Okay? And then may sum tayo. Ito, hindi natin napalitan. Answer. Okay? So, para mawala yung error. Ayan, 0 errors na siya. So, pero syempre, hindi tayo sanay na magmalaking letter or capital or uppercase. Maliit lang tayo. Ayan. Para mas maganda yung program natin. Ayan. So, this would be, try natin yung times. Okay, so 3 times 5. So the answer is 15. You enter 3 and 5. Okay, difference. So instead of difference, gawin natin answer. Answer. Yan. 3 and 5, the answer is 15. So let's say 7 and 3, answer is 21. Okay? So try natin divide. Divide. Okay. So, let's say 8 divided by 4 is 2. Okay? How about 21 divided by 3 is 7. Okay? Try natin modulus division. Yan, percent. Okay. 9 modulus division by 2. So, divisible by 2. So, 1. Okay? Ayun. So, pag 9
modulus division by 3, sagot is 0. Okay? Kapag, let's say, 35 modulus division by 3, so 33, so 2 yung matitira. Yun. Okay? So, tama lahat ng lumalabas. Okay? So, that is arithmetic operators. Okay? So, madali lang, di ba? Now, sir, paano kung gusto namin ng formula? Kung medyo madami yung formula na gagamitin natin. So, pwede naman. Basta gagamit tayo ng PEMDAS. Okay? So, let's say, num1 plus num2, and then, answer is answer, and then, let's say, CO tayo ng another number. Minus Cin num3 tayo. Num3 tingnan natin So, yung num1 tsaka yung sum ng num1 at tsaka num2 ma-minusan natin ng num3. Okay, try lang natin. Minus Cin num3. Okay. So, and then C out answer is equals to answer minus num3. Bakit po hindi num1 plus num2? Kasi andito na yun sa answer eh. So, ang gagamitin na lang natin is yung answer minus num3. And then, see out natin si answer ulit. Answer is answer. Alright. So, try natin. Ayan. So, 8 plus 4 is 12. Ayan. 8 plus 4 is 12. Minus, let's say, minus 4. So, hindi. Minus 5. So, answer is 7. Okay? So, pwede yun. Hanggat hindi natin inaalis yung laman ng variable na yun, nandun lang yun. Unless, syempre, mag-terminate tayo ng program. Ibig sabihin, i-close na natin yung program, mag-run ulit tayo ng panibago, so mawawala na lahat ng variables or yung laman ng mga variables na yun. Okay? So, try natin gawin yung pinagawa ko sa inyo last time na magko-compute ng average. Okay? So, burahin muna natin ulit. Screenshot nyo na lang siguro, no, para may lecture kayo. So, the program should be create a program that will accept 5 grades. 5 grades and output the average. Yan. Alright, so try natin. So, syempre, since 5 grades yung kailangan natin ng 5 grades. So, grade, let's say, Filipino, ano na lang, Phil. Now, gagamit tayo ng float. Ibahin naman natin. Ano po yung difference ng int sa float? Okay. So, comment tayo dito. Int is whole number. Okay? Now, there are times na kailangan natin ng decimal. Okay? So, ibig sabihin, kapag for example, ang pinag-usapan natin money o kaya ay mga temperature or yung mga numbers na may decimal points, gagamitin nating value is float. So, ang grade natin, syempre, mga grade ng estudyante, merong point something, 85.5, 87.7, mga ganon. Okay? So, gagamit tayo ng float. So, we have Filipino, English, ano ba yung mga sikat na let's say programming, tapos PE, and then last is math. Okay. Siyempre, kailangan din natin ng average.
Or GPA. GPA na lang para mas maganda. Yan. Yun yung pinaka-average. Okay? So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan lang natin hingin C out. Please enter the following grades. Yan. Alright. Isa-isa na lang. C out. Oops, lagyan natin ng \n. \n para bumaba. C out. Una muna is si Filipino. Yan. Siyempre, saan natin ilalagay? C natin kay Filipino, which is Phil. And then C out. Sunod natin is English. English. Siyempre, ilalagay natin kay Eng. Then, C out. Programming. Uy, maraming mababa dito ah. Buti lang, may plus kayo. Right. C in. Prog. And then C out. PE. Uy, maraming mataas dito. C in. Oops. PE. Nakayan natin para maganda. PE. Yan. Then, C in. PE. And last one is math. C in math. Okay, so we already have the five subjects: Filipino, English, programming, PE, and math. So nailagay na natin. So kailangan lang natin is to compute the average. Alright? So paano natin i-compute yung average? So the formula is average is equals to Phil plus Eng plus programming or prog plus PE plus math divided by 5. Okay. Now, syempre, kailangan natin gumamit ng parentheses dahil PEMDAS tayo. Kapag walang parentheses, mag-iiba yung sagot kasi uunahin niya yung math divided by 5 bago niya ipa-plus yung mga ano na to. Alright. Next. So, na-input na natin si 5 grades. Na-compute na natin si average. Kailangan na lang natin ilabas si average is GPA. GPA pala, hindi average. GPA. GPA, your GPA is C out GPA. Yan. Okay, get. Yan. Try natin. Oops, walang error. So, Filipino, anong grade nyo sa Filipino? 80, let's say 85 muna lahat. Okay? 85, 85, 85, 85. Ayan, syempre, GPA niya is 85. Okay? Kasi, pinag-plus natin lahat, dinivide natin sa 5, 85 yung lalabas. Try natin na magkaiba. Let's say, 96, English ay 94, programming is 83, PE is 97, math ay 85. Yan. So, GPA is 91. So, sakto, no? Walang point something. Alright. Try pa natin. 85, 85, 85, 85, 85. Ay, sorry. Try natin 85, 85, 85, 85, 86. Ayun. So, nagkaroon na ng decimal point kasi syempre hindi naman sakto yung 85, 85, 85. Biglang may 86. So, 85.19. Okay? Try natin 50, 60, 70, 80, 90. So, ang gitna niyan is 70. So, 70 yung lalabas. Okay? So, yun. Now, paano natin sasabihin na si GPA is pass or fail? Okay, gagamit na tayo dyan ng conditional statements. Okay? So, ilalagay ko muna ngayon, pero syempre, sa susunod na lesson pa natin i-discuss. Okay? So, pero at least,
kahit paano makapag-try kayo. Okay? So, para malaman kung si GPA ay pass or failed, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung passing or failing grade. So, sa Cubs sikat, ang failing grade is 69 below. Alright? So, pag hindi ka umabot ng 70, failed yon. Alright, so try natin. If GPA is greater than or equal to 70, see out, you passed. Congratulations. Lagyan natin ng congratulations. You passed. Okay. Next. Else. So, else, ibig sabihin, hindi siya greater than 70. See out. Sorry. You failed. Yan. Kawawa naman. Alright. So, try natin. Dali lang pala nung if conditional statement, no? Filipino. Passing muna. 87, 90, ayun, may bagsak siya, PE. Pero syempre, pasado pa rin niya kasi GPA. Yan, yung GPA is 81.80. Congratulations, you passed. So, bababa natin yung congratulations. Paano ibababa? Syempre, lalagay tayo dito ng \n. \n. Yan. Okay, try natin. 87, 98, 96, 79. So, your GPA is 85. Congratulations, you passed. Okay, pag failed, try natin fail. 56, 67, 76, 58, 68. So, your GPA is 65. Sorry, you failed. Okay? So, ayun. Madali lang, di ba? So, sige, screenshot nyo muna para makapag-practice kayo. Now, before ko tapusin tong video na to, I would like to give you an exercise para ma-practice nyo sa bahay. And since this week, again, I'm sorry to say, wala po ulit ako ng week na to because I have a training together with our vice presidents ng buong university campus. So 20 kasi kami na napili para maging mag-training para sa ISO 9001. So that is a 40-day training. So pang ano na namin ngayon, pang 9. Pang 9th day na namin ngayon. So, staggered naman siya. Hindi naman sunod-sunod na 40 days training. So, staggered siya. Ang resume namin is ngayong Monday and then hanggang Wednesday. So, susunod nun is naman kami, online. So, after that day, makakapagklase, makikita ko na kayo sana at magkita-kita na ulit tayo. And huwag kayong mahihiyang mag-chat sa akin pag meron kayong mga questions, okay? So, as long as I can answer at meron akong connection sa internet at kaya ko pang sagutin yung mga tanong nyo, magtanong lang kayo, okay? Huwag kayong mahihiya again. Okay? So, assignment, not assignment but exercise to practice. Okay? So, I'll give you siguro mga dalawang program. Dito ko lang isusulat. First program. Okay. Create a program that will accept that will compute for the total bill of a ticketing shop. So, ticketing shop. Let's say amusement park. Okay, amusement park.
O gawan nyo ng, yung program nyo, gawan nyo ng design ha. Kunwari, amusement, kayo may-ari ng amusement park. So, ibig sabihin, ganito. First is, tatanungin, ask how many adults. And then ask how many children. Okay? And then, computein nyo kung magkano, and then, output nyo yung the total bill. So, kapag adult, ang ticket is 500 pesos. Kapag child, ang ticket is 350 pesos. Okay? So, ibig sabihin, si program nyo, tatanungin, ilan po yung adult? O, sasabihin, 5. Ilan po yung children? 2 lang. So, kukumputin nyo kung magkano yung children tsaka yung adult, and then i-output nyo kung magkano yung total bill. Okay? So, that's your first program. Okay, second program, create a program that will accept or compute for the total bill of the ticketing shop with ito iduduktong nyo lang to dun sa first program with freebies. Okay, ano po yung freebies? Kapag yung ticket ng adult or ng children ay lumampas ng 5, yung isa doon will be free. Okay? So, ibig sabihin, let's say, for every 5 tickets, 1 is free. So, example ay, let's say, ang binili niya sa adult is 5 adult, and then, let's say, 11 child ticket. So, ilan ang free sa adult? So, sa adult, magiging 4 na lang yung babayaran. Kasi libre yung isa dahil nakalima siya. Ito naman sa child. Sa child naman, since 11 yung bibilin niya, so ang free niya is 2. So meaning, ang babayaran na lang is 9 child in total. So magkano yung 4 adult? So that would be 500 times 4 equals 2,000. Sa children naman, 350 times 9. So that is equivalent to 3,150. Yan. Tama ba? O, 9. Kasi plus 1 plus 350, 3,500. Okay? So, total bill is 5,150. Yun. Okay? So, ganon, ha? So, dalawang program siya, pero unahin nyo muna yung first program. Kumpitin nyo muna yung wala munang free tickets. Pagkatapos nun, saka nyo iduktong si may free tickets. Okay? So, yun lang for now. And again, if you have any questions or inquiries, i-chat nyo lang ako, ha? Para matulungan ko kayo. Okay? So, kayo mahihiya mag-chat. So, see you soon. And sana makita-kita ulit tayo. Hopefully, next week. Okay? Nandiyan na ako.
Again, pasensya na dahil medyo maraming trabaho si sir. Kayo lang yung estudyante ko, dalawang section. Pero hindi, kaya nga dalawang section lang yung binigay sa akin kasi medyo maraming trabaho si sir. Administrative task. So, pero syempre, as much as possible, ay hindi kayo mapag-iwanan sa programming. Okay? So, again, good evening, good night para sa time ngayon, parang alas 12 na yata. So, I hope everyone is fine and hindi na bumalik si Bagyong Christine, okay? So, thank you very much for understanding and again, see you soon, everyone. Good night.